Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. It's me again, Angel Whisper, ang inyong pong lingkod na magbibigay po ng mensahe at magbibigay mensahe mula sa Divine at uh, kay God, sa Holy Spirit. Okay. Medyo ano po ako, uncomfortable kasi wala po yung headset ko. Ay, nasira po ang aking headset. Okay, so iba po kasi pagka may headset, mas mas kulog. No? So, umorder naman po ako, earphone lang. Okay, para medyo hindi na po siya ganun ka call center ang peg. So now is, akong yesterday po is hindi po tayo nakapag reading about sa love, no. Lumabas po kasi spiritual. So ngayon po is naka-prepared yung card ko for love reading. By the way, gusto ko po muna magpasalamat po sa lahat po ng mga new subscribers at sa mga patuloy po na tumatangkilik or nakikinig po ng ating reading. Ano pa ba ang dapat kong sabihin? Ayun, so yan, nakita ko na kung ilan ang nadagdag sa ating subscribers. Maraming salamat po. Maraming salamat po. At yun, so almost the same ang subscribers natin compare last month, no? So yun, so maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta, no? At hindi po bumibitaw sa ating YouTube channel. Okay, so mag-start na po tayo, no? By the way, again, mag-limit po tayo ng reading, accept ng reading starting December 20. Okay? Para po makapag-prepare naman po ako for Christmas and New Year. So mag-accept lang po ako ng mga 3 or 4 clients a day. No, kasi po meron din po tayong mga healing, no. So sa healing po wala po akong limit kasi po yun po talaga ang first mission ko, ang healing. So hindi rin po natin pwedeng tanggihan yung mga ganun. Okay? So sa reading po, yan po, magli-limit po ako sa reading. Okay, so medyo kahit po ito i-edit ko, medyo magkakaroon po tayo ng alam niyo yon yung background na medyo may mga noise, no? So pagpasensyahan niyo na po. Ang dating po ng order ko is 16 pa po. Okay, so matagal-tagal po tayo, medyo magkakaroon ng medyo may mga background na mga slight na iingay. So pero still hoping na nakuha ko po to sa edit. Okay, so kasi po wait lang po Okay, so let us pray. Panginoon Jesus Ama, ako po ay narito muli sa inyong harapan. Humihingi po sa inyo ng proteksyon. Sa inyo rin po, Diyos Ama. Ako po ay humihingi po sa inyo ng proteksyon na napakalakas. Kasama na po ang aking mga subscribers, followers, viewers, at mga bago po dito sa ating channel, Angel Whisper 11. Ako po ay lubos po na nangyalangin na kami po bigyan ng napakalakas sa proteksyon na nagagaling po sa inyo, napakalakas sa kapangyarihan, banal ng dugo, banal na ngalan, banal na espiritu. Para po makapagbigay ako ng tamang mensahe para po sa mga collective. Patungkol po ito sa ito po ay love reading. Bigyan po natin sila ng mensahe para po masagot po yung mga katanungan na mga gusto po nilang malaman. Ako po yung nananalangin din na bigyan niyo po kami lahat ng napakalakas na kaligtasan, mailayo sa anumang kapahamakan, disgrasya, sakuna at anumang pong klase ng karamdaman ito. So, bigyan po ng kagalingan ng mga taong humihingi po ng tulong sa inyo. Bigyan lalong-lalo na po yung mga may malalalang karamdaman. Naway ako po inyong samahan, kasama po ng universe, elementals, spirit guides and ancestors. Samahan niyo po ako, bulungan ng mga mensahe para po sa akin mga collectives. Maraming salamat po. Okay, so let's start na po tayo, okay? So, dito po muna tayo syempre sa ating oracle card. Okay, so move ko lang po ito.
Teka lang po ha, mag-ano lang po ako. Nagsisage. Ang very very light, konti lang. Putol na po kasi yung tali ng sage ko, kaya ayan, lagas-lagas na po. So, ito na lang po muna. Mausok pa rin naman po siya, o, di ba? Still nausok. Ayan. I-cleanse lang po natin yung ating paligid. Oh, it's so ma-enerts. Joint. Dapat meron akong tweezer, no? Okay, so, dito po muna tayo. So, love reading po tayo, Holy Spirit. Please, Holy Spirit, love reading po tayo. Ay, ito muna gagamitin ko para sure. No, love reading dito muna tayo. Him po muna tayo ng message from your person. Okay, collective hingi tayo ng update kung ano na ba nangyayari sa person mo, kung ano na ba ang mensahe na sa iyo. Okay, ay kukuha pala ako ng isa pang card, isa pang deck. Okay, kukuha ako ng isang deck. Wait lang. Oops, we both know I'm not the one for you. My goodness, how suplado, how suplada she is or he is. Diba? So, yun nga. So, alam nyo naman daw pareho, no, na kayo hindi para sa isa't isa. Bakit naman? May mga humahadlang ba? Langit at lupa ba tayo? Ganon, Romeo and Juliet ba ang peg ng inyong love story? Okay, so next is, I know I messed up everything. So, medyo hindi ko masasabing siguro maloko si person mo dito, pero maraming pwedeng ibig sabihin itong na messed up everything, no? So, let's see kung ano pa yung ibababa natin. So, kukuha po tayo dito ng 10 cards para po ma-expand lang po yung reading for your love. Wow! Wow! I love you! Oh ha? I love you, baby. Nasa tone. Okay. So, we both know I'm not the one for you. And I messed up everything. And I love you. Okay. So, dito naman is, mahal ka naman niya talaga. No? Pero andun yung parang siguro, ang ginagawa sa'yo dito person mo is andun yung binibigyan ka niya lagi ng sakit ng ulo, konsolusyon, pasaway, mga ganyan. Siguro may mga dates kayo na mas madalas is, alam mo yung tipong ikaw ang nag-aantay dito collective ng mga 2 oras, 3 oras. Tapos, alam niyo yun, sayang, no? Pero sana, pero andun yung sinasabi na, ano kasi sumili. Okay, so andun yung sinasabi na, hindi naman niya sinasadya, no? Pero andun naman yung kahit na gano'n ang ginagawa niya sa'yo, or kahit gano'n na pagkakaalam na hindi kayo para sa isa't isa, and binibigyan kanya ng mga sama ng loob, konsumisyon or what, no? Still, love na love ka niya, or he or she loves you, no? Ganon, kahit na konsumido siya, and hindi niya, alam mo yun, I can't stop thinking about you. So, andun yung talagang, hindi pa sa paranoid, no? Pero talagang kasi pagkamahal mo ang isang tao, and andun yung hindi naman kayo magkasama, or maybe andito yung I messed up everything, so siguro andito yung may ginawa siyang mga hindi maganda like third party, or yun nga nagkaroon ng alam mo na so makabilang bahay, mga tipong ganon, pero andun yung ikaw pa rin ang iniisip niya, ikaw pa rin ang mahal niya, yun lang nga ganon, no? So hopefully sa oracle card is wala tayong makuhang alam mo yun, wala tayong makuhang cheating, torn between two lovers, no? I hope that you can forgive me one day. Oh, see? Kita mo na. Malamang mga ano nga to. May matindi pagkakasala sa ito, kaya nakapagsalita ng we both know I'm not the one for you and I messed up everything. But still, I love you and I want you. O, diba? And I get stuck thinking about you and I hope that you can forgive me one day. Ayan. Ito yung kanina. Bago yung I want you. Okay? So, ito yung sinasabi niya na sana yun, matatawad mo pa rin siya. Kasi talagang kailangan ka niya or talagang gusto ka niya. Eh, tayo na nga, andun yung love ka niya. Okay? So, next is I burn myself in order to forget you. My goodness, may ganitong bagay. So, ibig sabihin, ano to, no? Talagang andun kayo sa separation. Meron kayo separate ways ngayon. Talagang andun yung parang nakapag-decide ka, collective, or malamang ikaw, kasi andun yung parang siya yung may regrets dito eh. No, siya, parang itong person mo ang may regrets dito. So, andito yung
nagpapaka-busy siya or parang ano man tawag doon, yun nga, abala para lang makalimutan ka na yun. Parang subsub sa trabaho or subsub sa pag-aaral or subsub kung ano man, no? Para lang makalimutan ka niya for a while. Pero andun naman pa rin yung ganito na I can't stop thinking about you. No? Still nandun yan. Parang kang, alam mo yun, ano ba tawag doon? Aligaga siya kay isip sa'yo. Yung ganyan. Yung mga ganong factor siya. Kaya gawa na siya ng gawa para na lang hindi ka na maisip. Pero kahit na gano'n pa rin ang ginagawa niya, talagang deeply in love siya sa'yo eh. So it's time for me to heal now. Wow, ano to, mamamaalam na ba to? Na parang surrender na siya dahil parang siguro may ginagawa to mga efforts para lang bumalik ka or magkaayos kayo, pero parang hindi magawa-gawa, no? Parang gusto na lang siguro dahil sabi niya to, it's time for me to heal na, parang gusto na lang mag-move on or mag-move forward. The timing just was it right for us. Yun lang. Okay? So kaya na rin nasabi na we both know I am not the one for you, kasi nga parang alam na rin na yung timing sa inyo is hindi tama, no? Hindi tama. And what's this? I hide behind material things. Okay, so marami tong issue sa sarili. Yung mga ganun, marami siyang issue na or marami siyang itinatago, no? So nagkabukingan siguro, pero andun yung sigurong tipong na-fall na siya sa'yo, pero huli na ang lahat. Kasi andun yung okay, so may nagsasabi po sa akin or may nagwi-whisper po sa akin na parang before is andito yung ikaw yung talagang nag-aayos, or parang ikaw yung tipong parang ayaw mo matapos yung relasyon, para puro pagpapasensya o pagbibigay ang ginagawa mo. Pero itong person mo is andito yung malakas ang ano man tawag doon, malakas ang loob na gumawa ng mga kalokohan, kasi andun nga yung tipong alam niyang hindi mo siya iiwan, alam niyang mahal na mahal mo siya, pero dumating na rin yung sukdulan, no? Again, lahat naman po ng mga ganyan is merong anong tawag doon, merong hangganan. Okay? So now, parang, yun nga, nasabi niya rin na the timing was just, wasn't right for us, kasi parang, yun nga, nagkaroon nga ng hadlang, no? So, or maybe, ito kasi is, parang alam mo yun, meron siyang, maybe, collective is, parang ikaw yung lumalabas dito na parang, siguro, hindi mo alam na meron pala siyang pamilya or first family. Then, yun nga, nakipag-relasyon ka dito sa person mo. Then, all of a sudden, nalaman mo, huli na siya pala committed sa iba. No? Kaya siguro nasasabi na rin dito sa'yo na, I know I messed up everything. And we both know I am not the one for you. Kasi nga, may sabit na. And the timing just wasn't right for us. No? And I hide behind material things. Meron siya mga gano'n, na meron siya mga issues, no? Or meron siya mga past issues na hindi niya sinabi sa'yo. Pero andun kasi na in love na siya sa'yo dito eh. And now, andito yung talagang halos humihingi siya ng sorry sa'yo para lang, alam mo yon, parang humingi siya ng sorry kasi alam niyang mali naman yung mga pinagagawa niya. Kaso ang mahirap sa kanya is minahal ka na rin niya. No? And gusto ka na rin niya. Pero dahil nga sa parang mali nga yung sitwasyon, mali yung, anong tawag doon? Maling pagkakataon. Basta ganun, parang hindi ano ba yan, nag-meet kayo in a wrong time, yung ganun. No? Kasi, yun nga, meron ka ng someone and ganito nga ang nangyari. So talaga masakit, no? So ang ginawa niya na lang para makalimot na kahit na mahal ka niya, no, is andun yung talagang nagsisipag-sipagan na lang siya, nagpapakabisihan siya para na lang hindi ka niya maalala, yung ganon. Alam mo yun, tipong ginagawa niya yung lahat para hindi ka niya maalala, pero andun yung talagang sumisiksik ka sa isip niya. Collective. Okay, so tingnan natin kung ano pa yung ibang mensahe sa inyo ng ating card or ating oracle. Okay, so tingnan natin kung ano sasabihin sa iyo. Or tingnan natin kung baka may ibang topic ang ating card. Pero for me, itong sa first deck natin, is sinasabi dito na parang, alam niyo yun, merong someone na nauna sa iyo, or parang merong talaga may humahat lang sa inyo dito.
no? Kasi parang siguro meron din kayong hindi maraming pwedeng nangyari. Oo, yung mga ganun. Kasi po pwede rin na kayo dito is parang hindi talaga para sa isa't isa. Yung ganun. Kasi parang yun din, pwede rin isa sa inyo is mahirap, isa is mayaman, yung mga ganun. No? Marami na nga, marami pa nga humahadlang sa mga ganyang issue eh. No? Pero andito yung mayroon kasi I hope that you can forgive me one day. Actually, alam niyo yung lying, no, is talagang isa rin sa pinakamahirap kong patawarin, no, yung trust issues, no. So maybe yun nga, kumbaga maraming humahadlang dahil mahirap ka, mayaman siya, yung mga ganun. Alam nyo, hindi lang naman yan sa fairy tale nangyayari o hindi lang sa movie nangyayari yan, nangyayari din po yan sa totoong buhay. Okay? So now, okay. So let go, let God mo siya. Okay, kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon collective is i-let go, let God mo siya. No, alam kong parang yung pain is naandyan dahil nga sa, siguro late mo na nalaman, late mo na na-discover yung mga nangyari na about sa third party. Sa third party, merong nangyari, no? Siguro, alam niyo, ang dami naglalaro sa isip ko, ang dami nilang sinasabi sa akin ngayon na po pwede din na, alam mo yun, mag-on kayo pero minabuntis siya, yung mga ganyan. Ang dami, pang fourth na to pang fourth ko ng parang ina-apply ko dito sa first deck. So, i-let go, let God mo na lang siya na parang kailangan niyang harapin yung responsibility na yun, na kahit nasabihin na natin kayo is 10 years na may relasyon and then nagkaroon siya ng one night stand or maybe nakipag-fling siya or nagkaroon siya ng karelasyon, no, bukod sa'yo and then yun na nabuntes. So, andito yun talagang kailangan niya ng forgiveness, no, and yun. So, ganun pa rin naman, love ka pa rin niya pero talagang mapaglaro po kasi talaga ang tadhana. Okay, so let go, let God, and blessing will soon be revealed. So may mga blessings naman na darating sa'yo. Ano ba yan? Siguro yun yung tipong kayo or ikaw mismo collective is magkakaroon na ng peace of mind. Alam mo yung magkaroon ng peace of mind is napakahirap eh. No, kaya pagka binigay sa inyo ni God yan, no, swerte mo na. Napakasarap kaya yung parang stress-free ka, no? Napakasarap po. Okay, so there's a family member involved. See? So, malamang ito is talagang hadlang, kauna-unahan sa meron kayo sa relasyon nyo is ang family member nyo. No? Yan ang kauna-unahang humadlang sa relasyon na meron kayo. But still, maswerte ka pa rin. No? Kasi parang, alam mo yun, parang nasagip ka nila. No? Pero andun yung talaga nasaktan ka. Pero nasagip ka ng family mo dahil nga sa mga nalaman nila patungkol doon sa ginawa ng person. Okay? So, tingnan natin. Stole your gift pero failed, no? And I need your attention. Yan, dalawa silang sumabay. Dalawa silang bumaba. Okay, so stole your gift. So, alam mo yung consider natin na parang yung person mo, collective, is a gift for you. A special gift for you. No? Kasi maybe itong person mo na to is hiningi mo or hinilig mo kay God. Then, ando na yung sarado na yung isip mo na eto na, siya na yung the one ko. Yung gano'n. But then, bigla nga may nangyari hindi maganda based dun sa first deck natin na meron siya mga ginawang like naging pasaway or talaga namang binigyan ka ng ikasisira na relasyon mo. But still, andun nga yung mahal ka niya, no, and paninindigan niya yon. So, nandun yung kailangan niya pa rin ng attention mo. Kailangan ka pa rin niya. Kasi talaga ikaw naman ang gusto niya. It's just that nangyari is taglish. Nangyari is may kumukontra lang. Okay? Hindi na baba ng card. Hindi siya mabigat. Hindi malagkit. Deserve. Okay, so deserve mo naman collective yung deserve mo in a way na kahit na nasaktan ka pero at least maaga pa lang or parang na-realize mo, pinakita agad sa'yo ni God o na-reveal kayo sa'yo agad ni God or in-expose niya agad sa'yo ni God kung ano ang meron dito sa partner mo or sa person mo. So, sa una talaga is masakit pero alam mo yon, alam naman ni God na kakayanin mo to. Hindi ka naman nabibigyan ng ganitong test kung hindi mo kaya. Okay?
God hired you. Diba? Alam kong durog na durog ka dito to the point na nandito ka na sa depression and anxiety na pangyayari. Pero andito yung sinasabi na God hired you, and alam mo ba kung anong bumagsak sa'yo? Ganda-ganda na bumagsak. Pagka God hired you, you're a spiritual healer. No? Actually, hindi lang naman ito yung first time na nagkaroon ka na talaga nasaktan ka na todo. No, hindi ka rin para i-hide ni God, no, kung talagang ikaw is talagang alam mo yun, kung wala kang pinagdaanan talagang malulupit, no, na talagang tipong talagang yung pagkakasadsad mo is talagang super sadsad talaga, no, hindi ka i-hide ni God eh. Pero sa nakikita ko dito talagang as in nakaramdam ka ng painful situation na parang talagang halos parang gusto mo nang mamaalam pa sa mundo. Parang alam mo yun, dito this time, no, parang kaya ka hinardigan kasi nasalita ka na sa kanya na ibinibigay ko na po sa inyo yung sarili ko, kung ano kayo na po ang bahala, kung ano man po ang gusto niyo para sa akin, tatanggapin ko. Pumunta ka na sa ganung point, kaya si God is hired ka, and ito ang binigay niya sa'yo, spiritual healer. So for now, para may advice ko sa inyo, for me parang mas maganda po na mag-focus po kayo o ibigay niyo po ng buong buo yung pagmamahal mo kay God muna, no? Hayaan mo si God na magbigay sa inyo ng right person for you, siya maghahanap for you, no, para maging maayos na yung buhay mo. Move forward ka na and let go, let God mo siya. Kaya ang first card mo dito sa deck na ito or sa oracle card na ito is let go, let God, kasi andito yung marami ka talagang pagsubok na pinagdaanan. So, or marami kang enemies, maraming kutya, maraming discrimination, ganyan, underestimate ka, mga ganyan, siniraan ka, pinalubog ka. So, i-let go, let God mo na lang yan. Hayaan mo si God ang mag-manage niyan. Hayaan mo si God ang magbigay ng judgment day sa mga yan. And now, doon sa mga gumagawa sa iyo ng mga hindi magaganda from the past, no, or even ngayon, no, is doon yung talagang straight to hell sila, no. So that's one of the message from the Holy Spirit, from your ancestors, from the universe, from your angels, na talagang kung sino man yung sumabotahe sa iyo, nagdi-discriminate sa iyo, nag-underestimate sa iyo, mga ganyan, is talagang straight to hell. And lalong-lalo na siguro yung mga talagang tipong gumawa na sa'yo ng mga spell, no, spell work, no. For sure nakaranas ka dito kasi you're a spiritual healer dito na binigay sa'yo ni God, kasi alam niyo kadalasan magiging spiritual healer ang tao kasi andun yung tipong ikaw na mismo magpoprotekta or gagamot sa sarili mo, then kasunod na po doon yung pag-heal nyo sa karamihan or sa maraming tao. Yun po ang kadalasan nangyayari. Okay, so congrats, you're pregnant. Okay, so physically, kung sino naman po makaka-resonate dito, no, sinasabi nga na buntis ka, no? So, ikaw pala ang nabuntis dito, my goodness, no? Kasi meron akong insight example kanina doon sa first deck natin, no, na nabuntis or maybe nabuntis ng person mo yung kafling niya, ganito, ganyan. And now, is pinararating sa'yo din dito ng card na you're also pregnant. Okay? And now we have the Scorpio energy. Scorpio. Okay, again, ito pong reading natin na ito is hindi naman po ito para, I mean, this is a collective reading, no? So, kung sino po makaka-resonate, then pwede nyo po siyang i-claim. Sa mga hindi naman po, let it fly. Okay? Kung sino lang po, I mean, may minsan po kasi every deck, on bawa isang deck po is marami po nakaka-resonate. Minsan po sa isang card makaka-resonate ka, or dalawang card, tatlong card makaka-resonate ka. Pero the rest is hindi. So, let it fly. Okay? Dead man na lang po doon sa mga hindi po kayo nakaka-resonate. Okay? So, till death do us part. So, yan yung sinasabi sa'yo dito ng person, no? Collective, no? Na talagang, kasi nga, ano na yung I love you, I want you, no? And talagang forgiveness ang hinihingi niya sa inyo. So, as much as possible, ganito ang gusto niya mangyari sa'yo. Till death do us part. Okay? That's coming from your Scorpio energy. From Scorpio energy. And now, kung doon sa unang deck is andun yung it's time for me to heal now. Now, he's healed or she's healed. No? Magaling na siya and nakakapag-move forward na siya paunti-unti. Kasi andito nga yung let go, let God na yung nangyayari sa kanya.
Okay? So, let me take care of you. So, ang gusto niya pa rin talaga dito is, siya yung mag-aalaga sa iyo. Yun nga, till death do us part. Siyempre, pagka matanda na tayo, or matanda ka na dito, collectivist talaga, andoon yung talagang, siya yung mag-take care of you. No? Siyempre, yung mga partner natin. And, now, andito yung super jealous. Talaga naging super jealous ka dito sa person mo na to. Okay? So, let's see kung ano pa ang ating reading. Okay, so let's see kung ano pa yung sasabihin ng another deck. Okay, so kukuha lang po tayo dito ng 5 cards. Ang dami. Wait lang. Pero ano yun ha? Strong yun ha. Yung bumaba. Very strong. Okay, so wow. We have a light with the leader in red. So, andito yung talaga napaka-passionate nitong person mo. No, and looking for, ano mo yun, parang hoping na mapatawad mo siya. No, and andito yung talagang ipupush niya o mag-i-effort siya sa'yo para mapatawad mo talaga tong person mo collective. Gagawa siya ng way para magkaayos kayo and maging okay na ulit yung relasyon niya. Gagawa siya ng way. Kasi kung love at love din lang ang pag-uusapan is talagang andun yung nag-uumapaw, no, ang pagmamahal niya sa'yo. And talagang andun yung parang ini-stalk ka niya or parang ini-spy ka niya. No? Gusto niya makalaman pa rin kung ano yung mga ginagawa mo. And now, we have the patience na sinasabi na andito yung talagang pagtsatsagaan ka niya, no? Yung bang pasensya is talagang ilalagay niya sa katawan niya, sa isip niya, no? Kasi or sa ano mo yung spiritual, emotional and mental, no? Gagawin niya yun, yung pasensya na puro pasensya kahit nasabihin natin galit ka na sa kanya, pinagtatabuyan mo na siya, andun pa rin yung talagang mag-e-effort pa rin siya na mapakalma ka, maparamdam niya sa'yo na ikaw talaga ang mahal niya at kailangan niya. Yung ganun. Okay? So, dito mo makikita yung tinatawag na true love. Okay? So, andito yun. Dito papasok yun. Talagang ikaw true love niya. Okay? So, let's see. Parang ayaw mo ba? Parang hindi tayo magpa-5 cards dito. Parang yun. Okay, so next is si OC. There's a healing. So talagang andito yung, kung baga kanina is sa second deck natin is, or second oracle deck natin is andito yung sinasabing healed na nga siya. So now is talagang andito yung gusto niya na ma-healed siya or ma-healed ka din at the same time. Kasi parang kayo nasaktan dito kasi kumbaga mahal niyo yung isa't isa pero may nangyari na hindi inaasahan. No, na dahil din sa pagkakamali ng person mo. Pero andito yung talagang umaasa siya na tuloy-tuloy na yung pagaling niya, no? Yun. Okay, so let's see kung ano pa. Ano sana maganda ang ano nito. Yun. Okay, so we have sadness. Okay, so alam mo, hindi lang ikaw collective ang sad, no? Ang sad dito. Also, yung person mo. And now, alam mo yung, kung kanina meron tayong, yung person mo is talagang andun yung passion, no? Or andun yung talagang eagerness din na kayo ay magkaayos, no? Andito yung alam mo yung ganun pa rin, no? Inulit lang, parang it's a confirmation kasi kung makikita nyo ito is may hawak siyang light, no? And andun yung talagang sinesearch ka niya, maybe nagtago ka nga dito or parang umiiwas ka na talaga, no? Still, itong last card natin is ganun pa rin, no? Na talagang hinahanap ka nito. Na parang ikaw nga, yun nga, na parang nagtatago ka, no, or parang umiiwas ka na rin. Pero andun yung longing ka pa rin for him or for her. Pero andun yung palibasa na saktan ka nga ng todo dito is andun yung talaga nagtatago ka. So, all you have to do dito is talagang i-let God mo yan. Kung talagang kayo is para sa isa't isa, then si God na lang ang may gusto nun or si God na lang gagawa na rin ng way para magkaayos kayo. Okay? So, let's see kung ano pa yung pwedeng sabihin sa inyo. No? Dito naman tayo sa love card. Good morning. Ano tawag dito? Romance Angels Oracle card. So, andito yung talagang hinahanap ka na o talagang malaki naman yung gusto niya sa'yo. Pero andito yung talagang
parang nagtatago ka pero andun yung namimiss mo rin siya, yung gano'n, or parang may tinataguan ka o tinataguan mo siya na kahit na alam mo masakit pero andun yung talaga miss na miss mo rin naman tong person mo. Kasi talagang pareho to, first card and last card ng deck na to, no, is andito yung talagang mag-e-effort at mag-e-effort siya para, alam mo yun, makita ka niya or mapuntahan ka niya, no, kahit na ano yung suungin niya dito or daanan, bagyo, ano, is andito yung talagang gagawa siya ng way para makita at makita ka, kahit na tinataguan mo siya, parang alam mo yun, kahit mag-alsa daga siya para lang maamoy ka, makita ka niya, yun, kasi gusto ka na talaga makasama. Okay? Okay, so deception and trust. Ayun. So, meron talaga parang panlilin lang na nangyari. Or meron cheating talaga na nangyari. No? Parang at first is nandito talaga yung involved talaga. Parang alam mo yung tipong talagang siguro may first family itong person mo, no? Pero andito yung talaga nagpakilala siya siguro sa'yo na dalaga siya or binata siya. No? So, ang parang pinagtatanungan nyo ngayon is trust issues. No? Ito yung dalawang card na bumagsak. No? We have deception and trust. No? So, andun yung talagang nagpanggap siya. No? Nagpanggap. So now, since nabuko or meron talagang siguro nga nabuntis, ganun, or what. Yun na nga, may family member din na may eksena. So, ayun. Ang problema lang kasi sa inyo, no, kasi andito yung talagang, yung chemistry is talagang meron sa inyo. Kumbaga talagang pasok sa banga naman yung attraction nyo din sa isa't isa. Meron kayong strong magnetic attraction. No, so, kaso nga, may mga ganun nangyari. So, bigwak ganun si trust. Okay, so, now, since andito naman yung chemistry, no, kahit naman gaano ka lupit yung sinatawag na chemistry, no, pagdating sa relationship, kung may trust issues, is talagang ang bilis, parang, ang bilis masira. Para nalulusaw, kumbaga, sa mundo ng spiritual. Lusaw agad, ganun. Okay? So, kailangan, nasa sayo na yan, collective, kung tatanggapin mo siya o hindi. Pero, as of now, parang andito yung talagang, yung eagerness niya na magkaayos kayo at gagawa naman siya ng talagang effort para makalapit ulit sa'yo. And, ano mo yung tipo makabawi. And now, itong mga panahon na to, no, is andito yung talagang totally healed ka na naman, and siya din naman. So umaasa na lang siya na maibabalik yung dati nyo samahan, no. So dito naman is sa nakikita ko dito and sa card, no, is wala namang involved na walang spiritual attack or spell work, ganyan, black magic, wala naman. It's just that ang nakasira sa inyo or nakapagpahiwalay sa inyo is trust issue, yung panlilin lang o pagpapanggap ng person mo sa iyo, no? Kaya nagkaroon kayo ng kasiraan. So importante kasi talaga sa isang relasyon is yung may trust sa isa't isa, no? So ang swerte mo pagka meron talagang faithful or loyal na partner, no? So again, hindi ko lang sure pero karamihan sa may mga relasyon is hindi po nawawala yan. Talaga pong meron mga test na ganyan sa relasyon. Pero after nyo naman pong malagpasan yan is mas pinagtitibay po yan. No? So ang kailangan lang po dyan kasi hindi po porket na sa relasyon kayo at magiging maganda ang flow, okay na. Iba pa rin po yung connected kayo kay God. Kasi pagka connected po kayo kay God, andyan po yung strong yung love, no, and yung strong para maging strong lalo yung meron kayo sa relasyon. Love, care, and trust, especially the trust, no? Kailangan na pong ingatan. Kasi napakahirap pong ibalik. Pagka nawala po ang trust is napakahirap pong ibalik. No? So, kung dito is nag-cheat, si partner mo dito, person, or ayun nga, nakadali, nakanyontis,
ganyan, nakadisgrasya, it's up to you, no? Or maybe ikaw nga ang na disgrasya dito, but then nalaman mo na lang na parang kailangan nyo na magpakasal, and nalaman mo na meron pala siya, committed pala siya sa iba, and kasal din siya. So, talaga masakit yun sa part mo, collective, no? So, next time, parang for now is, ando naman yung talagang sinasabi niya na love ka niya, and ikaw yung gusto niya, kaso, hindi ito yung right time, no? Kasi nga, dahil nga sa nangyari na committed siya. Kahit na buntis ka, kung kasal naman siya sa isa, paano po ang mangyayari, no? So, maybe next time is kailangan po natin mas vigilante sa pagpasok po sa isang relasyon. And ito is a lesson learned for you, no, na talagang kailangan next time, kung may in love ka ulit at balak mo ulit may in love, kailangan mo maging mas maingat, no? And for now, parang hindi naman kita masisisi na parang ayaw mo munang magtiwala, no? Dahil talagang sobrang pain yung pinagdadaanan mo. But don't worry kasi God hired you. So, kaya sinasabi sa'yo dito ni God, dahil talaga mabigat tong nangyari sa'yo, let go, let go. Okay? For sure, may ibibigay sa'yo si God na mas karapat dapat para sa'yo. Okay? So, let God mo na lang yan. And everything will be, will put into place. Okay? So, sa mga naka-resonate po at sa mga nakapanood, no? Paki-subscribe po and click na po yung subscribe button and paki-like and share and paki-click din po yung notification bell para po sa mga updates. Okay? So, kung sino po ang gusto magpa-book, tawag po muna or text or chat, no, para po for booking, for appointment po ng reading. Again, 3 to 4 appointments lang po tayo or booking a day starting December 20 hanggang January 1. Ay, January 1 po hindi pwede kasi birthday ko po yun. Okay, so wala po akong tatanggapin nun. And December 31. Okay, so close po ako nun. It's my birthday, so happy birthday to me. Ganun. So, okay. So, naman to, everyday naman po ako mag-a-announce para po aware po kayo na ganun po ang gagawin ko starting December 22, January 2. Okay, so January 2 siguro ako magre-resume. Depende po. No? So, yun. Depende po sa kaganapan ng January 1 on my birthday. Okay? So, maraming salamat po and God bless.